Konnichiwa po. Good afternoon sa lahat. And praise be to God that ang Diyos ay naglaan talaga sa buhay ng tao na magkaroon tayo ng isang mahalagang araw at pinabanal ng Diyos ito upang ito yung maging araw ng kapahingahan, ma-restore yung ating kalakasan. So, ang tawag po dyan ay Sabbath Day. I always mention that in our service is because many have misunderstood God, His ways, and His words regarding principles why not only He created us, but even He created for us a day which for our benefits. And many had masyado nila itong ginawang religion or religious belief na hindi na nagpenetrate sa tunay na benefits ng ating pagkalikha ayon sa tunay na pagkalayon ng Diyos. And praise God na ang araw ng isang araw ng tinatawag na sabbatical noon na Sabado, which is mayroon pa ring nagsiselebrate ng sabbatical nila o the word sabbatical day or Sabbath day in English. Hindi po English yung sabbatical or Sabbath day. Sa English po, ang ibig sabihin ng Sabbath day ay rest day. Araw ng kapahingahan na wala kang gagawin. And many kahit humawak ng or magpipindot ng elevator, ayaw nilang pasok sila sa elevator. Number 5. Maghihintay sila ng magpipindot sa kanila. Alam niyo yun. Pipindot kayo, may nahulog, sabi, titignan nila kung may papupulot nung nahulog. That's why one time si Jesus Christ sabi niya, pag may nahulog sa butas na isang hayop, hindi sa araw ng pahinga, hindi niyo ba ililigtas? Anong klaseng religion or religious belief ang inyong ibig sabihin? From that time until Jesus' time, it was misunderstood. Yung create ng Diyos na tinatawag na rest day, which is for our benefits, ginawang masyadong religion belief or religious doctrine or theology ng marami. Anyway, praise God dahil mayroong araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga ay hindi lamang ito isang uri ng pagpapahinga, but the truth is, it's a part of our sensibility. Ibig sabihin, lagay mo sa sense mo. Kung baka magkaroon ka ng, yung quote-unquote, magkaroon ka ng common sense na ang araw ng pamamahinga ay nilikha ng Diyos para sa katawan mo. Nilikha ito ng Diyos para sa katawan mo para makapagpahinga ka, which is even the doctors, even the scientists had proven na yung araw ng pamamahinga, they have proven na yung ginamit mong how many hours sa 6 days mo ay pwede mo i-restore ng 1 day ng 24 hours. And how powerful is that? And how magnificent and wonderful is that? Na ang miracles to restore your energy for you spend so much outside for 6 days and you can restore that in 1 day. At hindi ma-explain ng science, ng doctor. It's called God's principle of His creation. Okay? And some points of learning, pwedeng information or education sa atin, na ito yung nakasulat. So they continue their Sabbath day on Saturday. Bakit sinicelebrate? Na bakit una ito sa inyo sa Resurrection Day? Which is, I want to mention again, para po magkaroon ng tunay na pagkaalam natin, bakit Sunday na ngayon ang mga Christians, followers of Jesus Christ and believers of Jesus, celebrate Sabbath day nila, ang kanilang rest day sa araw ng linggo. Sa presensya ng Diyos na kung saan nag-gather sila, which is supposed to be nasa bahay ka, noon sa mga unang by early church, ang kanilang gathering dahil wang tinatawag na ganitong building to gather together
all believers and followers of Jesus Christ in a community of believers, they gather into their respective houses. So walang ganitong church na tayo ay nagsasama-sama. Nung unang panahon ng pagsamba. Sinicelebrate nila together, recognizing that on that day of Sunday, Jesus Christ resurrected. So recognizing a day which your faith comes to life, because the object of your faith is alive, and that day is Sunday, so they celebrated, the early church, they celebrated, even the apostles, Sunday as their rest day. Why? If magre-rest day ka ng araw na hindi naman nag-resurrect ang Panginoong Hesukristo, asa ang faith mo doon sa principle kung patay naman ang Panginoong Hesukristo? Which ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay ng Sunday. So it's better to celebrate a day of rest where your faith really, yung nagkukonek ito sa tinatawag na muling pagkabuhay ng iyong object ng iyong sinasamba na siyang nag-create ng tinatawag na araw ng pamamahinga. Kaya in the book of Hebrews, sabi niya, it's a commandment in our new covenant. So the old covenant already passed. Sabi natin, ang old covenant had passed. Hindi natin naintindihan, no? Sometimes kasi yung old covenant or Old Testament covenant hanggang ngayon ay ginaganap pa rin. Which is, ang sabi ng book of Hebrews, unti-unti nang nawawalan ng bisa ang mga batas. Ibig sabihin, may mga batas na natupad sa tinatawag na lumang agreement, unang batas na binigay ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi ng writer ng Book of Hebrews ay unti-unti nang nawawalan ng bisa. Ibig sabihin, may mga batas or principles katulad ng law of righteousness ay hindi mo na ipupulfill yon dahil tinapos ng Panginoong Hesukristo. And there are new covenants in the New Testament, and one of that, in Book of Hebrews also, it's written. So it's part of your, not theology, everybody say theology. Ang theology kasi are still studies of the Word of God and about God. Yun yung tinatawag na theology. Sabi natin ulit theology. Ano daw ang theology? On the process pa rin siya ng pag-aaral tungkol sa Diyos. Ang tawag doon ay theology. So, when the theology becomes, how do you call that? Complete. Complete na siya, there's no study of it, it becomes a doctrine. That's why a doctrine as a discipline, which is very important, comes from a theology na, ano na to, kumpleto na to, hindi, wala nang question. Di mo na kailangan pa siya masyadong aralin ulit, reviewin kung tama ba siya. Kaya kung ano man yung doctrine na tinatalakay, ibig sabihin, duman ito sa proseso ng matinding theological examination and observation. So there's a difference between theology and doctrine. So, naintindihan niyo po ako? O, di ba nagiging Bible scholars na kayo ngayon? Napakahalaga po nun. So yun yung difference ng theology or the theological approach. Ibig sabihin, pag theological approach, pag sinabi na theological approach, understudies pa rin siya. Meron pa rin tayong dapat na malaman pag sinabing doctrine na siya, sabi natin doctrine, wala nang lalampas doon dahil yun yung tamang katotohanan na matagal na pinag-aralan, nakapaloob ito at suportado ito ng tinatawag na banal na aklat, tinatawag na scripture. So, naging doctrine siya. Okay? So, ano ang pinaka-importanting doctrine of our Christian faith? Yan po ang pinakamahalaga nating dapat na laging isa-isip bilang isang followers of Jesus Christ. Okay? So, before I start, maraming salamat po sa ating mga kapatiran na who continually
support and views and part of our tawag dito, live stream sa ating account, sa ating mga kapatiran sa Hiroshima. Alam ko po na malungkot na yung ibang mga kapatiran ay, syempre, darating yung time na we will separate ways, lalo na sa ating mga kapatiran na trainees, no, dito sa Japan. Pero ganun pa man, hindi nagbabago yung ating laging sinasabi, lahat ng bagay hindi nagkataon sa Diyos. Dito mo nakilala ang Diyos, kapatid. Praise be to God na yan ang pinakamalaking tinanggap mong, anong tawag dito, regalo ng Diyos in your journey in life. At dito mo pa natutunan, nakilala ang Diyos. And yan ang iuuwi mong malaking bagay sa Pilipinas, which is that thing that you receive, the message about the gospel, about your salvation, is from here to eternity. Kasi pag nasa Pilipinas tayong lahat, napaka-imposibleng magkikita tayo. That's why lagi kong sinasabi na kung nagbibilang na kayo ng panahon ng pag-uwi, dahil sa mga kapatiran natin dyan, 1 taon na lang, yung iba 6 months. Praise be to God, nakilala namin kayo, no? So, as part of that, how do you call that, pananampalataya natin, so mayroon tayong mga doctrine na dapat na hindi nawawalay sa pundasyon ng ating pananampalataya. Ano ang isa sa pinaka-doctrine natin na pinag-aralan natin for past months until now, and we can find that always because we are studying the book of John, the epistles of John, and 1 John, 3 John, and the book of John itself, yung tinatawag na Gospel of John, dahil gusto nating makilala ang Panginoong Jesucristo, kung sino siya. Who is Jesus really? And who is Jesus now into your life? Kasi pag hindi mo kilala kung sino si Jesus, hindi mo makikilala ang Diyos, kung sino ang Diyos. Because the ultimate revelation of God Himself is Jesus. Hindi lang siya nagpakilala na siya yung Kristo, which is we also misunderstood the word Christ or the Messiah, dahil kapag bubulayin natin yung word na Messiah at yung Christ, sa mas malalim na kaisipan or mas malalim na pag-aaral, ito ay tinatawag na pangako. At ang pangako ay galing sa salita. At ang nagsalita ng pangako ay Diyos. At ang sabi, ang salita at ang Diyos ay iisa. Kaya ang salita ay Diyos. At ang pangako ay Diyos. At ang sabi, ang pangako in the book of Romans chapter 1 ay naging tao. Hello? Naunawaan po natin yung That's why napakahalaga na ang salita, ang Diyos, ang tao, ang Misaya, ang Kristo, siya ay Diyos. Ulitin ko, tumingin kayo mabuti dito. As one of the most important part of your doctrine of faith, ito ang lagi ninyong tatandaan at huwag kayong mahihiwalay. Jesus is not a created man or person. Ulitin ko, if you really believe in Jesus, one of the most important belief in your faith that Jesus is not a created person or created man, I mean. So kung ang inyong paniniwala ay nilikha, isa siya sa mga nilikha ng Diyos, namin kayo mabuti dito. Kakaroon kayo ng pagkakamali sa inyong doctrine. Nasa proseso kayo ng theology. Naunawaan natin? Hello po. Maraming mga believers hanggang sa kasalukuyan na hindi naunawaan na ang Panginoong Hesus ay hindi po siya nilikha ng Diyos, kundi siya ay Diyos na naging, naintindihan, hindi siya nilikha, gumawa siya ng sarili niyang katawan sa pamamagitan ng tao,
at tinawag niya yung katawan sa pangalan na Jesus. That even the name Jesus did not came from the lips of any human being, even si Mama Mary or si Papa Joseph as you call it. It was given from heaven through a messenger, angel, that you will call this baby Jesus. So his name came from heaven. Hello? The name Jesus came from heaven. In the book of Gospel, Matthew and Luke. Makikita nyo diyan. That's why, sabi doon sa mga magulang ni Jesus Christ, tawagin niyo siyang, which is written in the Old Testament as a prophecy, Emmanuel. Okay? Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. So Jesus' name, which means Savior, which is God, who is the Savior, who is God with us. Ibig sabihin, Emmanuel, God with us. So, ibig sabihin, God is not with us before. Hello? That's why, nung nagpakita ang angel sa mga shepherds, ang sabi niya, ano yun? Goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men. Goodwill to men is the favor of God is with you. Yun yung tinatawag na goodwill to men. Why? Sabi doon, peace on earth. So, hindi pa December, no? Pinag-uusapan na natin yung birth ni Jesus Christ. Ano yung ibig sabihin ng peace on earth? There's no peace on earth. That's why when a messenger came, he said, the peace already come. That's why kinakanta natin yung joy to the world. Because the peace that is not on earth through Jesus Christ came. Emmanuel, Jesus, goodwill to men on earth. So ano pong ibig sabihin? Lagi kong sinasabi, if you really believe that Jesus Christ is your Lord, is your God, is your Savior, you must keep believing that Jesus is not a created man. Because Jesus is eternal. He was already in the eternity. Hello? Before everything begins sa creation. Naunawaan po natin? Mahalaga po yun. So your faith, your songs, your anything that you express in worship, you must always think, isipin ninyo lagi, na yung worship ninyo, yung sinasamba ninyong object ng in your faith, ng inyong pananampalataya, who is Jesus the Christ, is eternal being. Pure eternal being, which is one God, one Lord. Pinag-aralan natin, there's only one God, and there's only one Lord. Sabihin natin, there's only one God, and there's only one Lord. That's why napakahalaga, if you are listening to this series of teaching, ay basahin ninyo ang Book of John. Ini-encourage ko kayo, if you are followers of Christ, napakahalaga na makilala mo si Jesus, and you should study the Book of John, and 1 John, and 2 John, and 3 John, para mas lalo mong makilala, at maging rest assured ka, lalo na sa yung tinatawag na inaasahang salvation. Para makilala mo kung sino si Jesus. Okay? Mahalaga po yun. Nagkakaunawaan po tayo? So, hindi ko nababalikan yon. Alam niyo yon, the first part of chapter 1 ng John.
But we will continue reading because there are beliefs in this life, even at the time of Jesus, na they deny the deity, yung pagiging Diyos, deity ng ating Panginoong Jesucristo. They deny it. At ang pinaka-kalaban po or contrast sa inyong pananampalataya ay yung marinig ninyo ang ibang belief tungkol kay Jesus at ang number one dito na si Jesus ay tao. Which is true. He is truly God and He is truly man. Hindi ko ginagamit yung term na 100%. Many pastors and they are saying, I don't think it's 100%. Kundi, siya ay totoong Diyos, siya ay totoong tao. Fully God siya, which is one na pwede nating gamitin, and fully man. But I prefer truly God and truly man. So, ibig sabihin, kung mayroong part pa sa inyong pananampalataya that you cannot accept that Jesus Christ is truly God, alanganin ang inyong pananampalataya. You are just becoming one na nagsusearch pa rin ng katotohanan. And sad to say, pwede kong i-assume na hindi ka pa saved. Okay? Pwede kong i-assume as a pastor na hindi ka pa saved dahil yung thought mo, si Jesus, hindi siya Diyos. Ang thought mo si Jesus, isa siyang tao na nilikha mula sa isang tao. But I do not say even, so yun yung assumption ko na hindi ka pa saved. Assumption ko yun. Pwede nyo akong sulatan. Dahil it proves in the Bible, in the scripture, that Jesus is not a created person, a created being. He is from the eternity past and eternity future. Andun na siya sa eternity. Okay? Nag-manifest lang siya dahil hindi nakikita ang Diyos. At gustong ipakita ng Diyos kung sino siya. Hello? Ano ang point? Bakit ang isang hindi nakikitang Diyos ay gustong magpakita or i-reveal or ipahayag yung pagiging Diyos ng Diyos? Tumingin kayo mabuti dito. Dahil gusto ng Diyos na makita natin yung kanyang glory. Hello? Tumingin kayo mabuti. Ano ba ang glory ng Diyos? Yung glory ng Diyos ay part ng inyong pinag-aaralan sa discipleship. That God is holy, that God is loving, that God is humble, that God is kind, that God is merciful. Paano niyo mapuprove ang love, ang mercy, ang forgiveness, ang kindness ng Diyos kung walang display or hindi na i-display yung love, yung forgiveness, yung mercy and favor and grace ng Diyos. So from this time forward, dapat mong malaman that the cross is very important part of your belief. It's the manifestation of the unseen God to show who really is dahil hindi natin nakikita kung ano siya talaga. Pero sa pamamagitan na ang Diyos ay naging Emmanuel, God with us, and He bore our sins, we have seen the mercies and grace and forgiveness ng totoong Diyos na banal, ng totoong Diyos na mapagmahal. Hello? Doon mo ma-appreciate, kaya sabihin mo, ano yung kinanta natin? Napakabuti mo magpakailanman. Hindi ka nagbabago. Hello? Doon mo mapiperceive ngayon, hindi mo lang siya kinakanta dahil parang ang sarap ng melody, ng combination ng melo ng music dahil parang nakakaiyak siya.
Hindi lang doon dahil naunawaan mo. Na-reveal sa'yo through songs. Bakit? Ang mga songs, ang mga poems, ang lahat ng mga bagay na ginagawa ninyong pagsamba ay expression ng inyong pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin kung ito ay expression ng pag-ibig natin sa Diyos, nalaman mo or nakilala mo kung sino siya. Kasi hindi mo ma-express yung pag-ibig kung wala kang alam kung sino siya. That's why, bago mo express yung pag-ibig mo sa Diyos, ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, inibig ko na kayo bago nyo ako ibigin. Pinili ko na kayo bago nyo ako piliin. Hello? Di ba? Kaya itong pag-aaral natin in our scripture, part 2 pa rin po tayo at hindi natin natapos. One part of this that gusto kong discussin, hopefully, ay matukoy natin or tignan na lang natin ngayon. Yung verse 56. Basahin po natin yung verse 56. Punta po kayo sa verse 56. John chapter 8, verse 56. Nasaan na ako? 54, 55, 56. I'm reading in Tagalog version. So, kausap ng Panginoong Hesus ang mga religious people at ito ay mga pare sa templo, mga pariseyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makita niya ang araw ng pagparito ko, nakita nga niya ito at siya ay nagalak. Okay, tumingin kayo mabuti dito. Ang isang question na tinanong ko sa inyo noon, kung ang Misaya ay ni-reveal sa kapanganakan ni Jesucristo at ang pagiging Kristiyano mo ay nakilala mo si Jesus Christ, kaya ka naging tinatawag na Christian, at yan ang isa sa pinaka-controversial na kini-question ng ating mga kapatirang mga Muslim, na ang mga naunang mananampalataya ay hindi mga Kristiyano, kaya pwedeng maligtas yung mga hindi nakakilala kay Jesucristo, dahil noong unang panahon, ang mga mananampalataya, noong unang panahon ay hindi naman ipinanganak si Kristo noon. Paano sila magiging Kristiyano sa panahon? Hello? Naunawa niyo po? So paano naging Kristiyano ang mga naunang mananampalataya sa lipi ni Abraham, samantalang in-reveal 2,000 years ago pa lang ang Kristo? Hello? Ang kasagutan ay yung binasa natin sa kasalukuyan. Nakita ni Abraham si Kristo. Hindi pa ipinapanganak ang pangakong anak na si Isaac, pero nagpakita na ang Panginoong Jesucristo, kaya si Abraham ay Kristiyano. Paano mo sasabihin Kristiyano? Si Jesucristo, si Abraham? Nag-expect sila sa pagdating ng Misaya noong time na hindi pa ipinapanganak ang Panginoong Jesucristo 2,000 years ago sa time natin. So hindi pa siya ipinapanganak, mayroon na silang faith. That's why sabi ng Bible, si Abraham ay naligtas at itinuring siyang ama ng katuwiran ng pananampalataya dahil Kristiyano siya. Ang tanong ngayon, paano siya naging Kristiyano? Paano naging Kristiyano si David, si Isaiah, si Jeremiah, at lahat ng nag-expect sa Messiah? Hello? Na-question nyo ba yon? So, ang tanong nila, papaano po, pastor, sa panahon natin, ewan ko kasi kung tinatanong nyo eh.
Ako kasi tinatanong ko rin sarili ko. Paano yung mga tao sa disyerto na hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Maliligtas ba sila? Ano sa tingin niyo ang sagot? Isa lang ang sagot. Hindi. Ano man ang gawin mo, hindi maliligtas ang mga taong yon. And it's so sad. That's why umaasa ang Panginoong Jesucristo sa iglesia. Na kayo ang nakakakilala sa totoong Kristo, na inyong nakilala sa pamamagitan ng banal na aklat, na nag-i-expect katulad ni Abraham sa Kristo, dahil may mga taong hindi nag-i-expect sa Kristo. Hello? Nagets niyo po yon? So anong ginagawa ng iglesia? Nagiget niyo po yung inyong pagkatawag bilang isang Kristiyano. Hindi para mag-rest day tayo every Sunday. So paanong naging believers or naging Christian sila Abraham? Nakita ni Abraham si Jesus Christ. Nung si Jesus ay hindi pa, basahin natin yung passage. Okay? Actually, ito yung pinaano natin nung nakaraan, pinag-aralan natin. Last Sunday. Sabi nila, isa kang Samaritano, isa kang anak sa labas, kilala namin ang magulang mo, hindi mo alam kung sinong tatay mo. Hello, yun ang sabi nila kay Jesus Christ. At ang sabi nila, anak kami ni Abraham. Ang sabi ng Panginoong Hesus, alam ko na descendant kayo ni Abraham. Pero hindi nyo ba alam na bago si Abraham ay ako na? At kinatuwa ni Abraham nang makita niya ako. At ang sabi nila sa kanya, wala ka pang 50 years old. Tapos sinasabi mo, ang aming ninunong si Abraham ay nakita mo na. Hello? At ito ay isang bahagi sa doctrine na tinatalakay natin na ang Diyos ay Diyos noon, sabihin natin, Diyos noon, Diyos ngayon, at magpakailanman. At sino ang nag-angkin nung I am yesterday, today, and forever? Si Jesus Christ lang. Kaya nung sabihin niya na ako nga, ay kumuha sila ng bato dahil alam nila na blasphemy sa kanilang pananampalataya na tawagin ni Jesus Christ na siya ang Diyos na hindi nakikita. Bakit mo babatuhin ang isang taong nagsisinungaling? Tatawanan mo lang siya. Dahil kung alam mo ang katotohanan, hindi ka magagalit. Tama? Hello, di ka magagalit kasi alam mo ang totoo. Pero pag hindi mo alam ang totoo, siguro ang alam mo ay kasinungalingan. Kaya yung kasinungalingan, nagpupush sa'yo ngayon, magalit ka. Kasi naniniwala ka sa kasinungalingan. Anyway, ito yung sinabi ng mga ating Panginoong Jesucristo. At siya ay gustong patayin dahil sa sinabi niya sa kanila. Sabi nga niya, sa 55, yet you have not known him, Abraham, but the father, but I know him. And I say, I do not know him, I shall be a liar to you. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanila. But I know him and keep his word. Ang sinasabi ng Bible, kung ang Diyos ay nag-iisa at walang nasa tabi niya, sino yung sinasabi ni Jesus Christ? Nakilala ko ang Ama, kilala ko ang Diyos. Hello? Sabi niya, diba? 55. I know Him. And if I do not know Him, I will be a liar to you. Nagsisinungaling ako sa inyo. Alam ng mga nagsulat
Ang sinulat ni ano ang pangalan? Moses, I mean, na binabasa nila sa tinatawag na scripture ay ito yung part ng kanilang pananampalataya dahil ito ay Deuteronomio. Ito ang mga unang aklat na sinulat ni Moses na kanilang sinusunod na aral. At ang sabi ni Moses sa kanila, sa kanyang isinulat, na walang ibang Panginoon besides sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ginagawa kong sinungaling or nagsisinungaling ako sa inyo kung sasabihin kong sa inyo na hindi ko siya kilala. Paano mo makikilala kung ang sabi ng Diyos walang Diyos sa tabi niya? Nag-isa lang ang Diyos. Hello? Nagets niyo yan? Therefore, know on this day and consider in your heart that the Lord Himself is God in heavens. The Lord God, there's no one besides the Lord God. In verse 35, okay? Sabi ng Diyos kay Moses, this God, this Lord, actually, if you will read, even doon sa binigay na Exodus chapter 20, ang sabi niya, walang ibang Diyos maliban sa akin, kaya huwag kayong sasamba. Unang utos nandyan, no? Kaya huwag kayong sasamba ng ibang Diyos. Sabi niya, Exodus chapter 20, verse 1, sabi niya, walang Diyos besides, kaya huwag kayong sasamba ng ibang Diyos. At ang sabi niya, walang ibang Diyos, walang ibang Lord na kasama ang Diyos, kundi siya lang ang Lord, siya lang ang Creator. Ang word Lord is nagmamay-ari sa inyo. At ang sabi niya dito, consider in your heart that the Lord, sabi ni Moses, is God in heaven above and on earth below, on earth and then below, above, earth, and below. Sabi niya, and there is no other God that you can find. Sinabi ni Moses, so itong mga Pariseo, naniniwala sila, kaya gusto nilang batuin si Jesus Christ, dahil ang sabi ni Jesus Christ, ako yon. Nakita na ako ni Abraham, nagpakita ako sa kanya. Ha? Alam nila, kasi pinag-aaralan nila na walang Diyos maliban sa Diyos, dahil isa lang ang Diyos. Nagets niyo po, ang ipinapaliwanag ko dito, tumingin kayo mabuti, ang unang principle of your doctrine, ang Panginoong Hesukristo ay hindi siya nilikha. Kung ang pananampalataya mo na si Hesukristo tulad ng Mormons, tulad ng ibang religion, ng Jehovah's Witnesses, hello, they are called occults. Kulto sila. According to our scripture, according to the Bible. Kaya mo bang ipaglaban, kapatid, ang iyong pananampalataya? Kasi si Jesus Christ pinaglaban niya. Kung sino siya. Ngayon, kaya mo bang ipaglaban si Jesus Christ na iyong sinusunod sa iyong pananampalataya according sa sinabi ni Jesus Christ, the object of your faith, the object of your salvation, the object of your hope and your love? Kaya mo bang ipaglaban yon? Hindi mo maipaglalaban kung wala ka sa ganong kaisipan na mayroon ang Panginoong Hesus na sinasabi niya ngayon sa atin. Kaya ganun lamang ang sabi ni Apostol Pablo. Diba? Kaya niyang ipaglaban. Kaya yung pananampalataya natin? Kaya ba natin? Even in Deuteronomy chapter 6, sabi niya, Hear, O Israel, the Lord our one Lord God, sabi niya, our Lord God, our God, sabi niya, the Lord our God is one. Naintindihan natin?
Hello? Nakasulat na our Lord, basahin po natin yung, nung tinawag po ang Israel para maging isang bansa sila, okay, ay sinabi po sa Exodus chapter 20, sabi niya, and God spoke all these words to the Israel, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 2, verse 3, anong sabi niya? You shall have no other gods before me. Why? Because there is no other Lord, there is no other God besides God. And this is the belief of the whole nation of Israel. Which is true. Tama? Pero sa panahon natin, maraming Christian na hindi ganon ang kanilang stand. Hindi ganon yung kanilang yung kanilang ipinaglalaban sa kanilang pananampalataya. At ang sabi niya, and thou shalt love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your... Sino daw ang mamahalin mo? Yung pinakasabi ni Jesus Christ, what is the first and greatest commandment? Love the Lord your God. Sino yung God na yon? Ha? The God who brought you out of the bondage from the land of Egypt. At ang sabi niya, you shall have no other gods. That God, you shall love the Lord your God, that God, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with your understanding. At pag nung nakita nila si Jesus Christ, kilala namin ang tatay mo. Hindi mo nga siya tunay na tatay, isa kang bastardo. Anak ka sa labas. Yun yung ibig sabihin ng bastardo. Isa kang Samaritano. Isa kang lahi nga ni Jacob, pero hanggang ngayon, dahil ikaw ay isang Samaritano, outcast ka. Ibig sabihin, kayo ay mga pagano sa aming pananampalataya. Yun yung ibig sabihin ng Samaritan sa panahon nila. Kasi sinawag nila si Jesus Christ na Samaritano. Hello? So, dinideny nila, kahit nasa harap na nila, yung tinatawag na liwanag. Kaya nung pagbabalikan natin yung aral natin sa pagiging liwanag ni Jesus Christ, nandun siya sa pinaka-brightest, a blaze of glory in front, performing a lot of miracles that no prophet have done, and yet they deny yung light in front of them. Kahit sabihin ni Jesus Christ, in this book also of John, that I am the light of the world. Ako yung liwanag. Pero hindi nila matanggap. Di ba pinag-aralan natin previously, before Resurrection Day? At itinutuloy lang natin sa panahon ngayon, upang mas makilala natin sa inyong pananampalataya at makatulong ito. Sa inyong pananampalataya, kung sino si Jesus. Why? Because even now, you worship a God in an imagination na hindi mo alam kung anong God ito. Pero kumakanta ka at ang ganda ng pagkanta mo. Sa worship service, sa praise and worship. Pero you cannot imagine kung anong klaseng God yan dahil scripturally, hindi na ipaliwanag sa'yo, and out of that knowledge of ignorance, dahil sabi nga, nung binasa natin, na sabi ni Jesus Christ, we can be slow in our belief. Di ba nabasa natin yon? Sabi ni Jesus Christ sa kanila, mabagal kayo sa pananampalataya. Ang ibig sabihin ng mabagal, hindi rin kayo mananampalataya. The word is slow to believe is unbelief actually.
Kung ganon yung uri ng pananampalataya mo and you are 20 years inside the church and you're slow to believe, hindi pa, sabi ni Jesus Christ, ang meaning ng slow of belief is unbelief actually. Kaya praise be to God. Sabi mo, praise be to God. May mga pastor talaga na masidihi at matindi na kanilang binubuksan ang katotohanan sa harapan ninyo. They are just making sure you got the right doctrine. Not just a theology. The right message. Sometimes walang tapang ang maraming pastor ngayon. Most of the pastor that I watch online are Pauline followers. They teach more about Paul's epistles than Jesus and the Father and the Holy Spirit, which God has commanded us through Jesus Christ, nang sabi niya, go, make disciple, baptize them in the name. Ibabad nyo sila. Ibig sabihin ng ibabad is ituro nyo sa kanila. Ano daw? In the name. So napakahalaga yung name ng Diyos. Alam nyo ba na there are a lot of passages in the Bible that God restore His name and His name is very important to Him? Dying on the cross, Jesus Christ, yung kamatayan ni Jesus Christ ay niredeem niya ang kanyang pangalan. Akala nyo niredeem niya kayo? Hello? Hanggang ngayon, sa pananampalataya natin, noon hindi ko naunawaan. Dahil ako noon, naniniwala ako na ang Diyos, niredeem niya ang tao. Hello? Sabihin natin name. Sabihin natin name. If I mention your name, you are the image of that name. Tama? You are the representative and that identity of that name. If I mention your name. Tama? So, ibig sabihin, yung name mo, yun yung identity mo, yun yung image mo. And God created man according to His name. Nag-gets natin? Hello? You are created at ang tinatak ng Diyos sa'yo ay yung kanyang name. You bear the name of Jesus. The angels doesn't bear the name of Jesus or God. The only created being and the pinaka-ultimate creation that God has created to put His brand, alam niyo yung paglalagay ng brand? Pag ang Toyota company, ang BMW company, ang Mercedes-Benz company, or any company like Apple, after na-create nila yung kanilang product, they put their name on the very last part, which is showing that their product is as good as they represent it to you. Yun yung binibili mo. Yung name. Anong binibili mo? Anong binibili mo, kapatid? Yung name. Anong binibili nyo? Bakit kayo ayaw nyo bumili ng ibang iPhone or I think is a cellphone? Bakit mas gusto nyo bumili ng Apple or ng iPhone? Anong binibili nyo? Pero pag bibigyan ko kayo ng ibang brand with the same price, bibilin mo, hindi. So you are buying the name. That's why for God so loved the name, He gave His only begotten Son to restore the name. And whoever believes in the Son, who is in you, yung name niya, if you believe, anong sabi niya? Hindi mawawala yung kanyang name. Ikaw ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Why? Ang binubuhay niya, yung name niya. Hanggang ngayon kasi hindi naintindihan ng mga followers of Jesus, sa panahon natin, in this modern Christian, kung ano yung kanilang pina-follow. That's why the redemption at the cross is very important to redeem His name.
Naunawaan niyo po yon? Hello po. Kaya kahit anong pagtawag sa atin ng Panginoong Hesus, anong uri ng kanyang pagka-slaughter sa kanya, brutal na pagpatay sa kanya, doon sa cross, ang inisip niya yung pangalan. At kahit kailan, hindi niya dinisobey ang Ama because alam niya na ang kanyang mission is to restore the name. Kaya nung si Jesus Christ, ang sabi nila, ito ang coins. Sabihin mo sa amin, kaya pwede ba kaming magbayad ng tax? Anong sabi ni Jesus Christ? Sagot sa kanila, bigyan niyo ako ng coins. Sinong image ang nasa coins na yan? Sabi nila ay si King Caesar. Anong sagot ni Jesus Christ? Marapat ba? Yes, marapat. Ibalik niyo ang Caesar at ang kay Caesar. Pero, huwag niyong kalilimutan, ibalik niyo naman kung ano ang tatak meron kayo. Ang tatak ng coins ay mukha ni Caesar, pero sabi niya, ibalik niyo ang para sa Diyos. Hello? Anong sabi ng Genesis chapter 1? Ang image ninyo na nakatatak sa inyo ay name or image of God. Yun yung pinaka-message doon sa coin. Hello? Hindi yun tithes and offering. Yun ay message ng ating Panginoong Kristo na ang tao ay dapat na bumalik siya sa Diyos. Dahil siya ay mula sa Diyos. At yung coins ay ginawa ni Caesar, siya ang ruler, siya ang Lord ng coins, ng salapi na yon. Pero kayo ay create ng Diyos at, di ba, yung brand, sabihin natin yung brand. Tinatakan kayo ng brand ng Diyos. Kaya ang brand mo ay Diyos. You are branded in the name of our Lord Jesus Christ. And He restored that. Hello? Kaya ang sabi niya, you shall love the Lord. But unless you understand that, you will never love the Lord. Tinanong nga si Jesus Christ noon. At ang sabi ng isang Pariseyo in Book of Mark, ang nagsabi nito Pariseyo, isang Pariseyo. Sabi niya, you have stated correctly, sabi niya, that God is one and there is no other but Him. Sinong nagsabi dito? Hindi na si Jesus Christ. So this Pharisee na nag-question kay Jesus Christ is the same Pharisee na nagsabi, itong mga Pariseyong ito na nagsabi na kilala namin ang aming ama si ay Abraham. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, wala pa ako ay nakita na ni Abraham. Ako ay nakita na ng inyong ninuno. At nagalit ang mga Pariseyo dahil kiniklaim niya ang kanilang belief na ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, kiniklaim ni Jesus Christ na siya yon. Na ang sabi nga nila in their belief, naniniwala kami na isa lang ang Diyos. Ha? Ikaw yon? Kilala nga namin kung sinong tatay mo eh. Hello, nabasa niyo po yan? Yung part ng John chapter 8. So, anyway, explaining that part of the scripture, isa sa gusto kong i-impose or i-emphasize sa inyong faith. At isa sa pinaka-objective ko, isa lang ngayon ang objective ko sa pagpapaliwanag sa mahabang explanation na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi created man. Okay? Okay.
Yun yung gusto kong i-emphasize. Okay? Naintindihan natin? One of the sinabi ni Apostol Juan din, I think somewhere in John chapter 4, First John chapter 4, I guess. Punta po tayo sa John chapter 4. Verse 12 siguro. First John chapter 4 verse 12. Try nating basahin. Anong sabi? Anong nabasa niyo? Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. First John. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, sabi niya, anong sabi niya? Nasa atin at nagiging ganap okay? In our closing passage, because we want to show na ang Diyos nga ay nasa atin at tayo naglalakad sa isang Diyos. At sabi nga ng Panginoong Jesucristo at sinasabi din ng Scripture, sabi niya, anong sabi niya? Mapalad sila na hindi nakakita sa akin, ngunit nananampalataya. Okay, close your Bible. So, you can find that also somewhere in. So, alam natin yung verse na yun, no? You can Google that kung saang scripture part yon. Ulitin ko, anong sabi ni Jesus Christ? Mapalad sila na hindi nakakita. Ngunit, nananampalataya. Okay? So, yun yung sabi ng Panginoong Jesucristo at in 1 John chapter 4 verse 12, ito ang inyong pagpapatibay na yung hindi nyo nakikita at ang inyong pananampalataya na mapuprove nyo na kayo ay nananampalataya, nasa inyo ang Espiritu ni Kristo, verse 12, walang taong nakakita sa Diyos. So, kinukonfirm ni John na walang taong nakakita sa Diyos. Tama? Ulitin ko. Sabi ni Jesus Christ, mapalad sila na hindi nakakita, okay, ngunit, nananampalataya. To prove that to yourself, ang sabi ni Apostle John, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan sa Diyos, okay, kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya, ano daw? Nasa atin ang Diyos. Tumingin kayo mabuti dito. Tinanggap natin yung word. At ang sabi, ang word ay Diyos. Okay? At ang Diyos at ang word, iisa. At ang Diyos ay naging tao. At nagkaroon siya ng pangalan, ang pangalan niya si Jesus. At si Jesus, sinabi niya, ako yung Diyos. Nakita ako ni Abraham. At ang sabi ni Moses sa Deuteronomy, sa Exodus, sa halos lahat ng kanyang sinulat, na ang Diyos ay isa. At sabi pa nga niya, na isa lang ang Diyos, kaya ibigin ninyo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Tama? So dumating ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, at sinabi niya, ako yon, ako ay ako nga. Okay?
Pero mayroong mga hindi nakakita tulad natin. Tulad nila Abraham. Pero nananampalataya tayo. Tama? Kaya sabi ni Jesus Christ, mas mapalad sila. Hindi nila ako nakita, hindi nila ako nakasama, pero nananampalataya sila, kaya mas mataas ang uri ng kanilang pagpapala. Okay? Ngayon, papaano mo ipuprove sa iyong sarili na mas mataas nga ang iyong pananampalataya kay Apostol Juan, Apostol Pedro, kay Mama Mary, kay Lazarus, at lahat ng believers na nakasama ni Jesus Christ? Paano mo maipuprove na mas mataas ang uri ng pananampalataya mo according to Jesus? Ito yung sinasabi ni Apostol Juan. Ang sabi niya, kung nag-iibigan tayo. Okay? Anong mangyayari? Nagiging ganap sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ano daw ang mangyayari? Nagaganap na totoo na sa inyo ang Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ang nagmamanifest sa inyong pagsasama, sa inyong pagkakaisa. Nagets po ninyo yan? Hello? Hello po. So manatili tayo sa salita ng Diyos. Bakit sa salita ng Diyos? Dahil ang Espiritu ng Diyos at ang salita ng Diyos at si Jesus ay iisa. At si Jesus ang tunay na Diyos. John 1:18 na si Jesus Christ ay Diyos. Okay? So naniniwala na ba kayo na itong Jesus na hindi nyo kilala pero nabautismuhan kayo sa kanyang pangalan ay ngayon nyo lang nakita sa pagpaliwanag at sa pagbubuklat ng inyong Biblia na siya pala yung tunay na Diyos na hindi nakikita? Na siya yung yesterday, today, and forever? Hello po. Amen? That's why I concluded kanina na yung assumption ko about your salvation is not actually you are saved because hindi mo kilala talaga si Jesus Christ. So sabi ni Apostol Pablo, he clear up. Kinig kayo mabuti. John chapter 10, Romans chapter 10. If you confess that Jesus is Lord, one Lord, one God, if you confess that Jesus Christ is the one Lord, the one God, aniniwala ba kayo? Yun yung confession? Then you shall be saved. He is resurrected from the dead. Sino ba yung ni-resurrect from the dead? Jesus Christ. And ang sabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. I am the Word. I am and my Word is one. I am one God. No one besides me. That if you confess in your mouth that Jesus is the one Moses said, the one Lord, the one God, which nakita ni Abraham nung time na si Abraham ay binigyan ng pangako. Kung hindi ganon, so tama si Apostol Pablo, you are not saved if your faith is not the same kung ano yung naririnig ninyo ngayon. That's why I assume, sabi ko, na maraming pumapasok sa iglesia at ilang beses nang nabautismuhan, pero hindi sila actually saved. Naunawaan niyo po ako? Nagets niyo po yung message? Okay po? Praise be to God. Ne? Hello? Ganon pala yun, no? But, hindi po ako nagko-close sa statement na yon. Ang statement ko pa rin, nakasunod nito, still, you are on your way to your salvation. Because sabi ng Diyos, if you will seek me with all of your heart, then, so yung word na then is condition. Yung word na if is another condition. So it's your decision. Mag-shift ka
ng mas higher knowledge ng tamang doctrine. That's why I call this the most important doctrine of faith. Okay? Did we get that? Praise God. Let's all stand and let's pray. Father God, maraming salamat sa patuloy na revelation, pagpapaliwanag sa pamamagitan ng inyong mga salita through these scriptures that was revealed, written, preserved for us. At salamat sa pangakong kahit hindi namin kayo nakita ng mataan, ngunit nananampalataya kami ay pinagpala nyo kami. At napuprove namin ito dahil sa aming pag-ibig, hindi lamang sa aspeto ng emotional embrace namin sa bawat isa, kundi yung concern namin sa bawat isa. Even though we have differences as human being, and yet yung aming concern and care for each other, yung kindness na aming ipinapakita sa loob ng iglesia, proves to us na nagaganap ang pananampalataya namin dahil sa pag-ibig namin at pag-ibig nyo sa amin. Kaya tulungan mo po kami, Ama, na manatili sa aming pananampalataya at sa aming pagkakaisa, na mapagtibay hindi lamang sa aming emosyon, kundi sa lahat ng aming gawi. Lahat ng aming iniisip ay isinasama namin ang aming mga kapatiran sa iglesia na aming makakasama sa eternity. Sa anumang plano o anumang bagay na amin pong ninanais na maging kasiyahan, hindi lamang sa pagsasama, kundi lalo na, Panginoon, sa pagtupad ng commissioning ninyo sa iglesia. Alam namin, Ama, na hinihintay mo ang iyong iglesia na ganapin niya ang kanyang obligasyon upang ang inyong pangalan na inyong tinubos sa krus ng Kalbaryo na siyang nagpaatibay sa amin bilang tunay na brand or image na meron din ang iba pang mga tao na naghahanap ng katotohanan upang ma-restore din ito sa kanila, ay magawa namin ang karapatang responsibilidad ng iglesia. Tulungan niyo po kami, Ama. Hindi namin kakayanin ito ng mag-isa. At hindi rin kami maglalayon or hahayo na hindi ka kasama. Kaya amin pong ibinabalik ang pangako mo sa amin na ang sabi mo, after commissioning the church, sabi mo ay hindi mo kami pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya alam po namin as we study your kingdom, that the full support, that the full privilege and full protection of your kingdom is on your mission. Naniniwala kami, Panginoon. Hindi lang kami nag-hope, Panginoon, kundi we believe that you are on our side. Kaya malakas ang aming tapang na ihayo, Panginoon, ang mabuting balita tungkol sa iyo, lalo na sa paglalim namin, Ama, sa aming pagkakilala sa inyong pagiging Jesus, Kristo ng aming buhay. Sa mga susunod na paglalim po ng pag-aral namin sa pagiging Diyos ng aming Panginoong Kristo, ay tulungan niyo po kami, Apang, na mas makilala namin kayo sa aspeto ng pag-aaral namin sa aklat ng sinulat ni Apostol Juan. Muli, salamat po, Ama. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ng Panginoon.